1,300 tao. Iyan lamang ang natitira sa isa sa mga pinakamatandang lahi ng tao sa planeta. Habang binabasa mo ito, ang mga hadzabe ng Tanzania ay gumigising upang mangaso ng mga mababangis na baboy ramo sa parehong paraan na ginagawa ng kanilang mga ninuno noong ang mga Ehipsyo ay hindi pa nangangarap na magtayo ng mga piramid. Hindi ito pagtatanghal para sa mga turista. Hindi ito simbolikong ritual. Ito ay tunay na kaligtasan na may tunay na dugo sa isang lupain kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugang kamatayan. At hindi man lamang alam ng mundo na sila ay umiiral. Kung ikaw ay mahilig sa mga mababangis na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang sa dulo, mag-subscribe na ngayon sa channel at magkomento kung mula saan ka nanonood. Ang araw ay hindi pa sumisikat sa Lago Eyasi nang imulat ni Gudo ang kanyang mga mata. Walang alarm clock. Walang cellphone na nagva-vibrate sa bedside table. Alam na lamang ng katawan na oras na. 40,000 taon ng genetic memory ang nagprogram sa paggising na ito na mangyari sa eksaktong sandali kung kailan ang kadiliman ay nagsisimulang magbigay daan sa mga unang kulay ng abo sa abot tanaw. Si Gudo ay bumabangon mula sa kanyang kubo na gawa sa mga sanga, dahon, at tuyong damo, isang istruktura na maaaring itayo sa loob ng wala pang 2 oras at iwanan sa susunod na araw ng walang anumang pagsisisi. Ang mga hadzabe ay hindi kumakapit sa mga lugar. Kumakapit lamang sila sa kung ano ang nagpapanatili sa takbo ng buhay. Pinagmamasdan niya ang senaryo sa kanyang paligid. Ang Veledo Rift ay umaabot ng maraming kilometro sa lahat ng direksyon, isang tanawin ng savanna na may mga pilipit na aksyas at mga higanteng baob na tila itinanim ng pabaligtad ng ilang naguguluhan na Diyos. Mababa pa ang temperatura, marahil ay 15 degree, at ang halumigmig ng gabi ay nag-iwan ng manipis na sapin ng hamog sa lahat ng bagay. Sa loob ng ilang oras, ang termometro ay tataas sa higit 35 degree, na gagawing isang ehersisyo ng pagtitiis ang bawat galaw. Ang bintana ng pangangaso ay makitid. Kailangan itong samantalahin. Naglalakad si Gudo papunta sa kung saan niya itinatago ang kanyang mga kagamitan. Isang busog na gawa sa kahoy ng mutateko, isang lokal na puno na ang hibla ay sapat na nababaluktot upang yumuko ng hindi nababali, ngunit sapat na matibay upang mag-imbak ng enerhiya tulad ng isang compressed na spring. Ang mga siyentipiko na nag-aral sa mga hadzabe ay sinukat ang lakas na kinakailangan upang ganap na hilahin ang busog na ito. 311 newtons. Katumbas ito ng humigit kumulang 70% ng timbang ng katawan ng isang nasa hustong gulang na lalaki. Isipin ang paghawak sa isang sako ng semento na 30 kilo gamit ang mga daliri ng isang kamay lamang, habang pinapanatiling matatag ang posisyon, habang nag-aasinta sa isang gumagalaw na target sa layong 30 metro. Ito ang ginagawa ni Gudo tuwing umaga. Ang mga pana ay nakaayos sa isang maliit na lalagyan na gawa sa balat. Mayroong 3 magkakaibang uri, bawat isa ay may tiyak na tungkulin. Ang mga pana na may dulo na kahoy na pinatigas sa apoy ay para sa mga ibon at maliliit na hayop. Ang mga pana na may dulo na pinanday na metal, na gawa mula sa mga pako at lumang kagamitan na ipinalit mula sa mga kalapit na tribo, ay para sa mas maliliit na antelope. Ngunit ngayon may ibang hinahanap si Gudo. Pinipili niya ang mga panang may lason, yaong mga may dalang itim at malagkit na sustansya sa ibaba lamang ng metal na dulo. Ngayon ay susubukan niyang humuli ng isang mabangis na baboy ramo. Iniisip niya ang sitwasyon sa isang sandali. Isang lalaki na may timbang na 60 kilo, armado lamang ng isang piraso ng kurbadong kahoy at ilang matutulis na patpat, ay haharap sa isang hayop na maaaring tumimbang ng 150 kilo, tumakbo sa 48 kilometro bawat oras, at may mga kurbadong pangil na kayang gumupit ng laman na parang mga kutsilyo ng berdugo. Ang mga ibabang pangil ng isang nasa hustong gulang na baboy ramo ay lumalaking kasing talim ng mga labaha at maaaring umabot sa 15 sentimetro ang haba. Ang mga itaas, na mas kahanga-hanga pa, ay umaabot sa 60 sentimetro sa mga matatandang lalaki na kumukurba pa itaas tulad ng mga butong simitar. Ang isang direktang tama sa tiyan ay maaaring maglabas ng bituka ng isang tao sa loob ng ilang segundo. Paano maisasaisip ng sinuman ang posibilidad na ito? Ang sagot ay nasa lason. Tinatawag ng mga hadzabe na panjuko ang sustansyang kinuha mula sa Rosa do Deserto, isang makatas na halaman na may mga kulay rosas na bulaklak na tumutubo sa ilang lugar sa paligid ng Lago Eyasi. Ang proseso ng paggawa ay matagal at mapanganib.
Una, ang mga sanga ng halaman ay pinuputol at dinudurog hanggang sa maging isang basang sapal. Pagkatapos, ang sapal na ito ay pinipiga upang makuha ang parang gatas na katas na naglalaman ng mga cardiac glycosides, mga kemikal na compound na nakakasagabal sa paggana ng puso. Ang likido ay dahan-dahang pinapakuluan sa isang palayok hanggang sa sumingaw ang lahat ng tubig, na nag-iwan ng isang itim na latak na malapot na parang pitse. Ang mga hadzabe ay nakabuo rin ng isang pambihirang ugnayan sa isang maliit na ibon na kulay abo kayumanggi na tinatawag na indicador de mel. Kapag ang isang mangangaso ay gustong makahanap ng isang bahay pukyutan, naglalabas siya ng mga tiyak na sipol o kinakatok ang mga puno sa isang partikular na ritmo. Ang ibon, na kinikilala ang mga senyas na ito, ay sumasagot sa sarili nitong tawag at nagsisimulang lumipad patungo sa isang bahay pukyutan na hindi nito kayang buksan mismo. Sinusundan ng mga ngaso ang ibon, kung minsan sa loob ng maraming kilometro, hanggang sa marating ang kayamanan ng pulot na nakatago sa loob ng isang baob o aksyas. Pagkatapos gumamit ng usok upang palamigin ang mga bubuyog at kunin ang pulot, ang mga ngaso ay nag-iwan ng isang piraso ng pagkit para sa ibon bilang kabayaran. Ang pagtutulungang ito sa pagitan ng mga tao at mababangis na ibon ay umiiral na sa napakahabang panahon na ang parehong species ay nakabuo ng mga tiyak na gawi upang mapadali ito. Walang kontratang nilagdaan. Walang batas na isinulat. 40,000 taon lamang ng pagtutulungan ang lumikha sa isa sa mga pinakakahanga-hangang relasyon sa pagitan ng mga tao at mababangis na hayop sa planeta. Ang latak na ito ay hinuhubog sa maliliit na bola na maaaring dalhin sa loob ng maraming linggo nang hindi nawawala ang bisa. Kapag dumating ang oras ng pangangaso, binabasa ng mga ngaso ang sustansya ng laway, pinapalambot ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at maingat na inilalapat sa paligid ng dulo ng pana, sa ibaba lamang ng metal. Ang lason ay hindi pumapatay agad. Kumikilos ito sa cardiovascular system ng hayop, na nagdudulot muna ng panghihina sa mga binti, pagkatapos ay progresibong katamlayan, at sa huli ay ganap na pagbagsak. Depende sa laki ng huli at sa katumpakan ng tira, ang prosesong ito ay maaaring tumagal mula 20 minuto hanggang ilang oras. May alam pang ibang uri ng lason sigudo, na kinuha mula sa ibang halaman na tinatawag na shanjo. Ito ay mas mabisa pa, ngunit mas bihira din at mahirap hanapin. Sa mga nakaraang taon, habang ang teritoryo ng mga hadzabe ay lalong lumiliit dahil sa pagsalakay ng mga pastol at magsasaka mula sa mga kalapit na tribo, maraming mga halaman na tradisyonal na ginagamit ang hindi na maabot. Ang lugar na inuokupa ng mga hadzabe noong dekada 50 ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan. Ngayon, ilang 10,000 ektarya na lamang ang natitira, at kahit ang mga ito ay nasa ilalim ng patuloy na banta. Tahimik na nabubuo ang pangkat ng pangangaso. Maliban kay Gudo, 3 pang lalaki ang sumasama, kabilang ang isang binatilyo na humigit kumulang 14 na taong gulang na nag-aaral ng mga sinaunang pamamaraan. Walang seremonya ng pag-alis. Walang motivational speech. Ang mga hadzabe ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa mga hindi kinakailangang salita. Ang komunikasyon ay nangyayari sa pamamagitan ng mga tingin, banayad na kilos, at isang ibinahaging pag-unawa na nagmumula sa mga dekada ng pamumuhay, pagtulog, at pangangasong magkakasama. Sila ay umaalis patungo sa isang kilalang lugar ng tubig, kung saan ang mga baka sa putik ay nagpapahiwatig na may mga baboy ramo na bumisita noong gabi. Ang tagtuyot ay nagpapasiksik sa mga hayop sa paligid ng ilang natitirang mapagkukunan ng tubig, na ginagawang mas madaling hulaan ang pangangaso, ngunit mas mapanganib din alam ito ng mga mandaragit. Alam din ito ng mga baboy ramo. Ang bawat pagbisita sa inuman ay isang laro ng nerbiyos kung saan ang anumang kakaibang tunog ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagpawi ng uhaw at pagiging pagkain. Ang mga mangangaso ay kumikilos sa isang watak-watak na pormasyon, pinapanatili ang sapat na distansya upang masakop ang isang malawak na lugar, ngunit sapat na malapit upang makipag-usap sa pamamagitan ng mahihinang sipol. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay pinaghalong tuyong lupa at maluwag na mga bato na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Isang maling hakbang, isang nabaling sanga sa maling oras, at ang buong pangangaso ay makokompromiso. Ang mga hadzabe ay nakabuo sa loob ng libu-libong taon ng isang paraan ng paglalakad na namamahagi ng timbang ng katawan sa ibang paraan, na nagpapahintulot sa halos tahimik na paggalaw kahit sa mahirap na lupain. Pinagmamasdan ng binatilyo ang bawat galaw ng mga nakatatanda. Hindi siya nakatanggap ng mga pandiwang instruksyon.
Walang sinumang umupo kasama niya upang ipaliwanag ang teorya ng pangangaso. Ang pagkatuto ay nangyayari sa pamamagitan ng pagmamasid at panggagaya, isang pamamaraan na perpektong gumana sa loob ng 400 siglo nang hindi nangangailangan ng mga manual o silid-aralan. Kapag nagkamali siya, malalaman niya ito sa pamamagitan ng mga tingin ng iba. Kapag tama ang ginawa niya, makakatanggap siya ng halos hindi mapapansing tango ng pag-apruba. Ito ang lahat ng formal na edukasyon na kailangan ng isang batang hadzabe. Bakit ang kaalamang ito ay hindi nawala tulad ng nangyari sa napakaraming ibang kultura sa buong mundo? Ang sagot ay nasa natatanging estrukturang panlipunan ng mga hadzabe. Iba sa halos lahat ng iba pang lipunan ng tao, hindi sila bumuo ng mga herarkiya. Walang pinuno. Walang konseho ng mga nakatatanda na may kapangyarihang magdesisyon. Walang pribadong pag-aari sa tradisyonal na kahulugan. Ang bawat individual ay malayang umalis at dumating kailanman nila gusto, mangaso kung saan nila gusto, at sumalungat sa anumang panukala ng walang takot sa parusa. Ang mga desisyon na nakakaapekto sa pangkat ay ginagawa sa pamamagitan ng konsenso, sa pamamagitan ng mga bukas na talakayan, kung saan ang boses ng isang bata ay may parehong teoretikal na bigat sa boses ng isang bihasang mangangaso. Ang radikal na pagkakapantay-pantay na ito ay umaabot sa pamamahagi ng pagkain. Kapag ang isang mangangaso ay nakahuli ng isang malaking huli, hindi siya ang may-ari ng karneng iyon. Ang buong komunidad ay may otomatikong karapatan sa isang bahagi. Ang mangangaso mismo ay maaaring makatanggap ng kaparehong bahagi o mas maliit pa kaysa sa ibang mga miyembro ng pangkat. Ang gawaing ito, na tinatawag ng mga antropologo na gift economy, ay nag-aalis ng anumang bentahe sa pag-ipon ng higit sa kinakailangan para sa agarang pagkonsumo. Kung hindi mo ito maiimbak, walang saysay na magkaroon ng higit pa. Kung ang lahat ay tumatanggap ng pantay-pantay, walang insentibo para sa mapanirang kompetisyon. Dumating ang pangkat sa lugar ng tubig bandang 8:00 ng umaga. Ang mga bakas ay sariwa, malamang mula sa nakaraang gabi. Ang malalalim na bakas sa putik ay nagpapahiwatig ng mabibigat na hayop. Ang katangi-tanging hugis ng mga kuko, na mas makitid kaysa sa mga domestikong baboy, ay nagpapatunay na sila ay mga mababangis na baboy ramo. Ang mga mangangaso ay pumupuesto sa mga estratehikong lugar sa paligid ng lugar, bahagyang nakatago sa mababang halaman, at nagsisimulang maghintay. Ang pangangaso ay hindi lamang pagkilos. Ang pangangaso ay pangunahing pagtitiyaga. Mabagal na lumilipas ang mga oras. Ang araw ay tumataas sa langit at ang temperatura ay patuloy na tumataas. Ang mga hadzabe ay hindi nagdala ng tubig. Kilala nila ang mga halaman na ang mga ugat ay nag-imbak ng likido at maaaring nguyaon sa kaso ng matinding pangangailangan. Alam din nila ang mga senyales ng dehydration at alam nila ng eksakto kung hanggang saan nila kayang pilitin ang kanilang mga katawan bago makompromiso ang kakayahang tumugon. Ang kaalamang ito ay hindi nagmula sa mga libro ng pisyolohiya. Nagmula ito sa mga henerasyon ng karanasan na ipinasa mula sa ama tungo sa anak sa pamamagitan ng tahimik na halimbawa. Bandang tanghali, nang ang init ay halos hindi na matagalan, napansin ng binatilyo ang paggalaw sa mga halaman sa kabilang panig ng inuman. Ang kanyang mga batang mata ay mas matalas kaysa sa mga mas matandang mga ngaso. Tumitigil siya sa kinatatayuan, kontrolado ang paghinga, at naglalabas ng isang napakahinang sipol na halos hindi maiba sa hangin sa mga dahon. Naintindihan agad ng iba. Isang lalaking baboy ramo ang lumilitaw mula sa kakahuyan, maingat tulad ng bawat hayop na nabuhay ng sapat na matagal upang magkaroon ng mga peklat. Ang kanyang katawan ay nababalot ng maitim at madalang na balahibo, ang makapal na balat ay may mga marka ng mga nakaraang pakikipagtagpo sa mga mandaragit at karibal. Ang mga katangi-tanging kulugo na nagbigay ng pangalan sa species, mga umbok ng connective tissue na nagpoprotekta sa mga mata sa panahon ng mga labanan, ay maayos na nabuo na nagpapahiwatig ng isang matandang hayop. Ang mga ibabang pangil ay nagniningning sa madilaw-dilaw na kulay ng pagod na garing. Ang baboy ramong ito ay nakaharap na sa mga leon at nakaligtas. Nakipaglaban na para sa mga babae at nanalo. Nakatakas na sa mga bitag at hindi gaanong bihasang mga mangangaso. Ngunit hindi pa niya nakakaharap si Gudo. Ang baboy ramo ay lumalapit sa tubig nang may tiwala ng isang naghahari sa kanyang teritoryo. Huminto siya sa gilid ng inuman, itinaas ang kanyang nguso upang amuyin ang hangin, inikot ang mga tainga sa lahat ng direksyon upang maghanap ng mga kahina-hinalang tunog. Ang mga hadzabe ay nananatiling ganap na hindi gumagalaw.
Kahit isang talukap ng mata ay hindi gumagalaw. Ang disiplina sa katawan na nabuo sa loob ng mga dekada ay nagpapahintulot sa kanila na kontrolin kahit ang mga hindi sinasadyang reflexes na karaniwang maglalantad sa presensya ng isang mandaragit na nag-aabang. Sinusukat ang distansya sa pagitan ng mga ngaso at ng huli. Humigit kumulang 25 metro. Ang panang may laso ni Gudo, kapag ipinutok ng may buong lakas, ay umaabot sa bilis na 45 metro bawat segundo. Mas mabilis ito kaysa sa karamihan ng mga kotse sa isang residential na kalye. Ang kinetic energy sa sandali ng epekto ay nasa humigit kumulang 37 joules, sapat upang tumagos sa makapal na balat at tumama sa tissue ng kalamnan o, kung papalarin, sa ilang mahahalagang organo. Ngunit ang bilis at enerhiya ay walang saysay kung walang katumpakan. Ibinababa ng baboy ramo ang ulo upang uminom. Ito ang sandali ng pinakamataas na kahinaan. Ang mga mata ay pansamantalang natatakpan ng sariling istruktura ng bungo, ang atensyon ay nalilihis sa pagkilos ng pagpawi ng uhaw. Itinaas ni Gudo ang busog sa isang tuloy-tuloy na galaw na tila nangyayari sa slow motion. Ang tali ay hinahila hanggang sa sumayad sa pisngi, ang mga kalamnan ng braso, balikat, at likod ay nagtatrabaho sa perpektong pagkakaisa. Ang pag-aasinta ay instingtibo, resulta ng libu-libong pag-uulit mula noong pagkabata. Lumipad ang pana. Ang tunog ng pagputok ay halos hindi mapansin, isang bulong ng hangin hiniwa na nawawala sa ingay ng paligid ng savana. Ang baboy ramo ay walang oras upang tumugon. Ang metal na dulo ay tumama sa kanyang kanang tagiliran, sa likod lamang ng harapang paa, na tumatagos ng mga 10 sentimetro bago huminto. Hindi ito isang nakamamatay na tira. Hindi nito tinamaan ang puso o baga. Ngunit hindi nito kailangang tumama roon. Nagsimula na ang lason sa trabaho nito. Ang hayop ay biglang tumalon at mabilis na tumakbo patungo sa mga halaman, nawawala sa loob ng ilang segundo. Ang mga ngaso ay hindi tumatakbo sa likod nito. Walang pagmamadali. Ang mga cardiac glycosides ay umiikot ng ayon sa daluyan ng dugo ng baboy ramo na nakakasagabal sa paggana ng mga selula ng kalamnan ng puso. Ang bawat tibok ng pusong pinabilis ng pagtakas ay nagkakalat ng higit pang lason sa organismo. Ang pagtakbo ay nagpapabilis lamang sa proseso. Kalmadong tumayo si Gudo at naglakad patungo sa punto kung saan tumama ang pana sa hayop. Sa lupa, ang mga talsik ng dugo ay nagpapahiwatig ng direksyon ng pagtakas. Ang kulay ng dugo, matingkad na pula na may maliliit na bula, ay nagpapahiwatig na ang pana ay maaaring sumayad sa isang baga. Kung totoo ito, mas mabilis na babagsak ang hayop. Kung hindi, maaaring tumagal ng 1 o 2 oras. Sa anumang paraan, ang resulta ay sigurado. Sinusundan ng mga hadzabe ang bakas ng walang pagmamadali, mahinang nag-uusap sa isa't isa. Ang binatilyo ay nagtatanong sa unang pagkakataon, itinuturo ang mga marka sa lupa, ang mga nabaling sanga, ang mga dahon na may mansa ng pula. Ang mga nakatatanda ay sumasagot ng may maikling paliwanag, praktikal na demonstrasyon, banayad na pagwawasto. Ito ang silid-aralan. Ito ang kurikulum. Dugo at mga bakas at katahimikan. Pagkatapos ng humigit kumulang 40 minutong paglalakad, nahanap nila ang baboy ramo na nakahiga sa ilalim ng isang palumpong, hinihinal ang paghinga, nakatirik ang mga mata. Nagawa na ng lason ang tungkulin nito. Ang hayop ay buhay pa, ngunit wala na itong lakas upang tumakas o matake. Lumapit si Gudo ng may paggalang. Walang kalupitan sa kanyang tingin, tanging ang pagkilala na ang nilalang na ito ay malapit ng maging buhay para sa kanyang komunidad. Ang huling tama ay mabilis at tumpak. Isang kutsilyong metal na nakuha rin sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribo, ang tumagos sa jugular ng hayop na nagtapos sa paghihirap nito sa loob ng ilang segundo. Ang dugong bumubuhos ay kinokolekta sa isang butas na ginawa sa mismong lupa. Walang masasayang. Ang nangyayari pagkatapos ay nagpapakita ng higit pa tungkol sa mga hadzabe kaysa sa anumang paglalarawan ng kanilang mga teknik sa pangangaso. Ang atay ay unang tinatanggal at agad na inihaw sa isang pansamantalang apoy. Ito ang tanging sandali kung kailan kumakain ang mga mangangaso bago magdala ng pagkain sa kampo. Ang atay ay mayaman sa mga sustansya na kailangang kainin ng sariwa, at itinatakda ng tradisyon na ang mga mangangaso ay may karapatan sa bahaging ito bilang pagkilala sa pagsisikap sa pangangaso. Ngunit kahit dito, ang paghahati ay pantay-pantay. Ang bawat isa sa 4 na lalaki ay tumatanggap ng isang piraso na may parehong laki,
anuman ang kung sino ang nagpaputok ng nakamamatay na pana. Ang bangkay ay inihahanda para sa transportasyon. Ang balat ay maingat na tinatanggal upang magamit pagkatapos bilang material para sa damit, lubid, at mga lalagyan. Ang mga panloob na organo ay pinaghihiwalay sa mga kategorya. Ang ilan, tulad ng puso at bato, ay hahatiin sa lahat ng pamilya sa kampo. Ang iba, na tinatawag na epeme, ay inilalaan para sa mga tiyak na ritual kung saan ang mga nasa hustong gulang na lalaking inisyado lamang ang maaaring lumahok. Ang karne ay pinuputol sa mga bahaging madaling dalhin at ipinamamahagi sa mga mangangaso upang pasanin pabalik. Ang kabuang timbang ng nahuling baboy ramo ay humigit kumulang 70 kilo pagkatapos ibawas ang mga bituka at nawalang dugo. Hinati sa 4 na lalaki, ang bawat isa ay nagdadala ng humigit kumulang 17 kilo sa kanilang likod sa loob ng ilang kilometrong paglalakad pabalik sa kampo. Ang binatilyo ay nagdadala ng mas maliit na bahagi, ngunit makabuluhan pa rin. Walang reklamo. Walang negosasyon. Ang bawat isa ay inaako ang kanyang bahagi ng trabaho na tila ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Paano nanatili ang kulturang ito ng ganap na pagbabahagi ng ang napakaraming ibang lipunan ay bumuo ng pribadong pag-aari, mga uri ng lipunan, at pag-ipon ng kayamanan? Ang sagot ay maaaring nasa kapaligiran kung saan nakatira ang mga hadzabe. Sa isang savanna kung saan ang temperatura ay maaaring magbago ng 30 degree sa isang araw, kung saan ang ulan ay maaaring mawala sa loob ng maraming buwan, kung saan ang mga mandaragit ay nag-aabang sa bawat kumpol ng damo. Ang individual na kaligtasan ay halos imposible. Kahit ang pinakabihasang mangangaso ay dumaranas ng maraming araw nang walang nahuhuli. Kahit ang pinakabihasang kolektora ay minsan ay umuuwi ng walang dala. Ang tanging paraan upang matiyak na walang sinumang mamamatay sa gutom ay ang tiyakin na ang lahat ay nagbabahagi ng lahat. Napansin ng mga antropologo na ang mga hadzabe na pinakamatagumpay sa pangangaso ay hindi nakakakuha ng anumang reproductive advantage kaysa sa mga hindi gaanong bihasa. Ang pagkakaroon ng mas maraming anak, pag-ipon ng mas maraming kapareha, o pamumuhay ng mas matagal ay hindi naugnay sa dami ng karneng dinadala ng isang lalaki sa pangkat. Ang tanging benepisyo ng pagiging isang mahusay na mangangaso ay ang paggalang ng iba, isang panlipunang pera na hindi maaaring itago, ipahiram, o ipamana. Dumating ang pangkat sa kampo sa huling bahagi ng hapon. Ang mga babae at bata ay nagtitipon na, naghahanda ng mga apoy at nag-aayos ng mga ugat at prutas na nakolekta sa maghapon. Ang pagdating ng karne ay nagdudulot ng isang pigil na reaksyon ng kasiyahan, ngunit walang sinumang nagpapakita ng labis na pananabik. Itinuturing ng mga hadzabe ang emosyonal na pagyayabang na kasing hindi nararapat ng material na pagyayabang. May kagalakan, ngunit ito ay ipinapahayag sa paraang hindi kapansin-pansin. Ang pamamahagi ay nagsisimula kaagad. Ang bawat pamilyang naninirahan sa kampo, humigit kumulang 10 nukleus na binubuo ng mga matatanda at kanilang mga anak, ay tumatanggap ng isang bahagi ng karne. Ang proseso ay hindi pinangangasiwaan ng anumang otoridad. Ang mga babae ay simpleng lumalapit, tinatasa kung ano ang available, kinukuha ang itinuturing nilang patas, at lumalayo upang ihanda ang pagkain ng kanilang pamilya. Kung may kukuha ng higit sa nararapat, siya ay magiging paksa ng tsismis, panunuya, at posibleng ostrasismo. Ang panlipunang pressure na ito ay kasing epektibo ng anumang nakasulat na batas. Ang mga bata ang unang kumakain. Hindi dahil may formal na panuntunang nagtatakda nito, kundi dahil sa isang lipunan kung saan ang lahat ay umaasa sa isa't isa, ang pagtiyak na ang mga pinaka-vulnerable ay may pagkain ay simpleng halata. Ang mga matatanda na hindi na kayang mangaso o mangolekta ay tumatanggap ng mga bahaging kapareho ng sa mga produktibong matatanda. Walang sinumang iniiwan dahil lamang sa naging hindi gaanong kapaki-pakinabang. Dinadala ng komunidad ang mga pinakamahinang miyembro nito sa parehong paraan na dinadala ng mga pinakamalakas na miyembro ang karne mula sa pangangaso. Isaalang-alang ang kaibahan sa modernong lipunan. Sa mga lungsod kung saan ang pagkain ay sobra-sobra sa mga istante ng mga supermarket, milyon-milyong tao ang natutulog ng gutom dahil wala silang pera upang bilhin ang kanilang kailangan. Sa mga bansa kung saan ang teknolohiya ay nagpapahintulot na makagawa ng mas maraming pagkain kaysa dati, ang mga bata ay namamatay sa malnutrisyon habang ang mga matatanda ay nagtatapon ng pagkain sa basura. Ang mga hadzabe, kasama ang kanilang mga kubo na gawa sa damo at ang kanilang mga panang may lason,
ay nalutas ang isang problema na ang mga pinaka-advanced na lipunan sa planeta ay hindi pa rin kayang lutasin. Ang gabi ay bumabagsak sa Lago Eyasi. Ang mga apoy ay nagbibigay liwanag sa mga mukha ng mga hadzabe habang nag-uusap, kumakain, at sa huli ay kumakanta ng mga awitin na ang mga liriko ay binubuo bago pa man magkaroon ng anumang nakasulat na wika. Ang ritual ng Epeme ay mangyayari sa ilang gabi, kapag ang buwan ay hindi na nakikita sa langit. Ang mga lalaki ay magsusuot ng mga palamuti sa ulo na gawa sa balahibo ng ostrich at sasayaw sa ritmo ng mga tsokalho na nakatali sa mga bukong-bukong, tinatawag ang mga espiritu ng mga ninuno habang ang mga babae ay kumakanta bilang tugon. Natuklasan ng modernong agham ang isang bagay na kamangha-mangha tungkol sa mga hadzabe sa mga nakaraang taon. Ang kanilang digestive system ay tahanan ng isang pagkakaiba-iba ng mga bakterya sa bituka na higit pa sa anumang populasyon sa lungsod na pinag-aralan. Ang mayamang mikrobiota na ito, na pinapakain ng higit sa 100 gramo ng hibla na kinakain nila araw-araw sa pamamagitan ng mga ugat at mababangis na prutas, ay maaaring magpaliwanag kung bakit ang mga hadzabe ay halos hindi dumaranas ng mga metabolic na sakit na sumisira sa industrialisadong mundo. Ang labis na katabaan, type 2 diabetes, mga sakit sa puso, irritable bowel syndrome, ang lahat ng ito ay halos hindi kilala sa mga taong nabubuhay sa pinakalumang paraan na alam ng sangkatauhan. Upang ilagay sa perspektiba, ang karaniwang tao sa mga mauunlad na bansa ay kumakain ng humigit kumulang 15 gramo ng hibla bawat araw. Ang mga hadzabe ay kumakain ng 10 beses na higit pa. Katumbas ito ng pagkain ng 50 mangkok ng cereal sa almusal araw-araw. Ang pambihirang dami ng hibla na ito ay nagpapakain sa trilyon-trilyong kapaki-pakinabang na bakterya na, bilang kapalit, ay gumagawa ng mga mahahalagang compound para sa kalusugan ng bituka at ng buong katawan. Nang ikumpara ng mga siyentipiko ang microbiome ng mga hadzabe sa mga Italianong tagalungsod, nakakita sila ng mga pagkakaiba na napakalalim na tila tumitingin sila sa dalawang magkaibang species. Mas nakakaintriga pa ang pana-panahong pagkakaiba. Sa panahon ng tagtuyot, kapag ang mga hadzabe ay kumakain ng mas maraming karne ng huli, ang ilang mga bakterya ay halos nawawala sa kanilang mga bituka. Kapag dumating ang panahon ng tag-ulan at ang dieta ay nagbabago sa mas maraming prutas at pulot, ang parehong mga bakteryang ito ay bumabalik na tila hindi kailanman umalis. Ang microbiome ng hadzabe ay isang buhay na ecosystem na tumutugon sa kapaligiran sa parehong paraan na ang savanna sa kanilang paligid ay tumutugon sa mga ulan. Walang nawawala ng tuluyan. Lahat ay maaaring mabawi kung ang tamang mga kondisyon ay maibabalik. Idokumento ng mga mananaliksik mula sa Stanford na kapag ang mga tao mula sa industrialisadong lipunan ay gumugol lamang ng 3 araw na kumakain tulad ng mga hadzabe, ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga bakterya sa bituka ay tumataas ng hanggang 20%. Ang microbiome ng tao, ang ecosystem na ito ng trilyon-trilyong organismo na naninirahan sa loob natin, ay tila naaalala kung ano ang pakiramdam na mapakain sa tamang paraan. Ang mga bakteryang nawala sa atin sa loob ng 10,000 taon ng agrikultura at industrialisasyon ay hindi ganap na naglaho. Naghihintay lamang sila ng tamang mga kondisyon upang bumalik. Ngunit ang mga hadzabe ay walang oras upang mag-alala tungkol sa mga microbiome o pagkakaiba-iba ng bakterya. Ang kanilang pag-aalala ay mas agaran. Sa bawat taon, ang kanilang teritoryo ay lalong lumiliit. Ang mga pastol mula sa tribong Datoga ay nagdadala ng mga baka upang manginain sa mga lupain na ginagamit ng mga hadzabe sa pangangaso. Ang mga magsasaka mula sa tribong Irako ay nagkakalbo ng mga lugar ng kabubatan upang magtanim ng mais at beans. Ang gobyerno ng Tanzania, sa kabila ng pagbibigay ng opisyal na karapatan sa 57,000 ektarya ng lupa noong 2011, ay hindi mapigilan ang patuloy na pagsalakay. Ang mga batang hadzabe ay ipinapadala sa mga paaralan kung saan sila nag-aaral ng Swahili, Ingles, at matematika, ngunit hindi sila nag-aaral na tumukoy ng mga bakas ng baboy ramo o maghanda ng lason para sa pana. Ang mga turista ay dumating sa mga jake sa alas 6 ng umaga upang manood ng mga isinadulang pangangaso at tradisyonal na mga sayaw na ginagawa sa mga maginhawang oras. Ang perang ibinabayad nila ay bihirang makarating sa kamay ng mga hadzabe mismo, nananatili sa mga tour operator at opisyal ng gobyerno. At kasama ng pera, dumarating ang mga inuming may alkohol na hindi kailanman naging bahagi ng tradisyonal na dieta at nagdudulot ng malubhang problema sa adiksyon sa ilang komunidad.
50 taon mula ngayon, marahil mas maaga pa, ang mga hadzabe tulad ng kilala ni Gudo ay maaaring hindi na umiiral. Ang kanilang mga anak ay maaaring nagtatrabaho na bilang mga tour guide o security sa mga mamahaling hotel na itinayo para sa mga bisitang gustong maranasan ang ligaw na Afrika nang walang abala ng tunay na pamumuhay dito. Ang wikang Hadzan, kasama ang mga natatanging cliques nito na hindi na ugnay sa anumang iba pang kilalang wika sa planeta, ay maaaring mabuhay lamang sa mga recording ng mga mananaliksik. Ang mga teknik sa paggawa ng lason, sa pagsubaybay sa huli, sa pagbabasa ng gawin ng hayop ay maaaring mawala ng tuluyan. Kapag lumubog na ang araw sa Lago Eyasi at pinaghahasyan ng mga hadzabe ang karne ng baboy ramo sa paligid ng apoy, may nangyayari na walang teknolohiya ang kayang dayahin. Walang herarkiya sa pagbabahagi. Ang mga ngaso na pumatay sa hayop ay tumatanggap ng parehong bahagi sa matanda na nanatili sa kampo. Ang bata ay kumakain bago ang mandirigma. 40,000 taon ng karunungan na pinaikli sa isang simpleng kilos, walang kumakain ng mag-isa habang ang iba ay nagugutom. Marahil ang tunay na tropeo ng pangangasong ito ay hindi ang baboy ramo. Ito ay ang alaala na ang sangkatauhan ay minsang nalaman kung paano mabuhay sa ibang paraan. Na mayroong panahon at mayroon pa ring lugar kung saan ang tagumpay ng isang tao ay hindi sinusukat sa kung ano ang kanyang naiipon, kundi sa kung ano ang kanyang ibinabahagi. Ang mga hadzabe ay hindi nangangaso upang yumaman. Nangangaso sila upang ang lahat ay mabuhay ng isa pang araw. At bukas, bago sumikat ang araw, muling magigising si Gudo. Walang alarm clock. Walang mga